Memphis Grizzlies interesado kay Butler ngunit may problema. Jimmy magagaya kay Leonard at Stephen Curry pinakasikat pa rin ang jersey. Nanguna sa benta ngayong season at Bulls inilabas na ang presyo ni Vucevic. Warriors umatras. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Sa gitna ng patuloy na hindi komportableng sitwasyon kaugnay kay Jimmy Butler, ang Memphis Grizzlies ay nag-aabang at nakikipag-ugnayan sa Miami Heat ayon kina Tim Bontemps at Brian Windhorst ng ESPN. Ang Grizzlies ay may record na 29-15 record at kasalukuyang pangatlo sa Western Conference. Kalahating laro lamang ang layo mula sa pangalawang pwesto na Houston Rockets. Sa teorya, maaari silang makinabang mula sa isang two-way wing na may kakayahang gumawa ng mga plays, ngunit hindi malinaw kung ang 35 taong gulang na si Butler ay pasok sa kanilang timeline o akma sa napakabilis na playing style ng kanilang team. Dagdag pa rito, ilang ulat mula kina Chris Haynes, Jake Fisher ng The Steinline at Mark Spears ng ESPN ang nagsasabing ayaw ni Butler na may $52.4 million player option para sa susunod na season na lumipat sa Memphis. Bakit magte-trade ang Grizzlies para sa isang star na ayaw maglaro para sa kanila at posibleng umalis sa free agency o kunin ang kanyang player option at mag-demand ng trade gaya ng ginawa ni James Harden? Ayon sa ESPN, may mga rival executives na nagsasabing interesado ang Memphis kay Butler bilang short-term na solusyon. Ang front office ng Grizzlies ay maaaring magsama ng influx ng talento at magbawas ng ilang future salary upang mapadali ang kontratang extension para kay Jaren Jackson Jr. sa darating na summer. Sa konteksto, may utang ang Grizzlies kay Marcus Smart na $21.6 million sa 2025-26. For Brandon Clark, $12.5 million in 2025-26 and 2026-27. For John Conchar, $6.2 million sa parehong taon. Bagamat hindi perpektong halimbawa ang pagkuha ng Toronto Raptors kay Kawhi Leonard noong year 2018, ay maihahalin tulad dito bilang isang hakbang ng isang team na alam nilang hindi paboritong destinasyon ng player. Iniulat din ng ESPN na may malaking posibilidad na si Butler ay hindi matrade bago ang trade deadline sa Pebrero 6. Habang nais ng Miami na i-trade siya at siya ang top target ng Phoenix Suns, hindi ito isang madaling trade market. Isa sa mga dahilan ay ang kagustuhan ng Heat na maiposisyon ang sarili nila upang makakuha ng isa pang star. Bagamat manipis ang free agency pool ngayong summer, maaaring hindi na ganito sa year 2026. Ayon sa ulat, ang Miami ay naghahanap ng kombinasyon ng mga player na makakatulong ngayon, batang talento, draft capital at salary na mag-e-expire sa summer 2026. Mas maraming posibleng trade partners ang maaaring lumitaw sa off-season. At kung aalis si Butler sa free agency, isang di inaasahang senaryo dahil ang Brooklyn Nets lamang ang inaasahang magkakaroon ng sapat na cap space para sa isang max contract, makakakuha ang Miami ng malaking flexibility. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, bakit ayaw ni Butler sa Memphis? Sa ibang balita naman, parang may pagbabago na sa eksena ng NBA pagdating sa laro sa isang season kung saan sina Shai Gilgeous-Alexander at ang Thunder, Ja Morant at ang Grizzlies, Evan Mobley at ang Cavaliers at ang Houston Rockets ay nangingibabaw laban sa mga veterano. Pero hindi ito ang kaso pagdating sa bentahan ng mga merchandise. Dahil ayon sa ulat ngayon, pinangunahan ni Stephen Curry ang NBA sa jersey sales sa unang half ng season na ito. Ayon sa NBA, pumangalawa si LeBron James at pangatlo si Jason Tatum. Ang mga bagong henerasyon ng manlalaro ay nagsisimula ng pumasok sa listahan kung saan si Victor Wembanyama ay nasa ika-5, si Anthony Edwards ay ika-6 at si Ja Morant ay ika-7. Narito ang buong top 15 jerseys most sells this season. Ito ang unang pagkakataon na pumasok sa nangungunang 15 sa jersey sales sina Anthony Edwards ng Timberwolves, Shai Gilgeous-Alexander ng Thunder at Donovan Mitchell ng Cavaliers. Pagdating naman sa team merchandise, nangunguna ang defending champions na sinusundan ng mga malalaking market teams. Ang mga ranggong ito ay base sa NBStore.com sales sa unang half ng regular season ng 2024-25. At speaking of Stephen Curry, nagpapadala ang Golden State Warriors ng magkahalong mensahe sa NBA nitong mga nakaraang linggo.
Habang sinasabi ng mga manlalaro at coaching staff na gagawa ang team ng mga hakbang para sa pangmatagalang benepisyo ng franchise, malinaw na naiinis si Stephen Curry sa pagiging bahagi ng isang mediocre na koponan. Kailangan nilang gumawa ng mga pagbabago nang hindi isinasakripisyo ang kanilang hinaharap. Bilang bahagi ng kanilang plano, nagpahayag ang Warriors ng interes kay Nikola Vucevic, isang 33 taong gulang na center ng Chicago Bulls. Ayon sa ulat ng The Athletic, mataas ang hinihinging presyo ng Bulls para kay Vucevic. Si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls ang stretch center na madalas na napag-uusapan sa loob at labas ng team. Pinag-usapan na nila ang mga dynamics kabilang ang $21.4 million contract ni Vucevic na maaaring magdesisyon sa summer kung kinakailangan. Nasa Chase Center si Vucevic noong Biyernes ng araw dahil naglalaro ang Bulls doon. Handang makipag-usap ang Chicago tungkol kay Vucevic pero ang hinihinging presyo ay itinuturing na masyadong mataas sa ngayon. Ayon sa mga source ng liga, nakaraniwan bago pa ang deadline na nasa loob ng 72 oras. Nag-a-average si Vucevic ng 20.1 points and 10.3 rebounds while shooting 41.2% from the 3-point range in 4.6 attempts per game. Isa siyang lehitimong stretch 5 na mahusay pa rin sa post play sa parehong ends ng court. Malaking kakulangan sa center position ang nararanasan ng Warriors ngayong season, lalo na sa floor spacing. Sina Kevon Looney at Trayce Jackson-Davis ay hindi stretch 5 at wala nang ibang solusyon sa bench maliban sa rookie na si Quentin Post. Si Post naman ay nagkakaroon ng reputasyon bilang isang kakaibang offensive option na wala sa kasalukuyang roster ng Warriors. Bagay na nagpapakita ng pag-asa para sa Warriors kung sakaling hindi makuha si Vucevic. Ang realistic na presyo para kay Vucevic ay mga second round picks at matching contracts. Ngunit dahil sa kanyang mahusay na performance ngayong season, mas mataas ang inaasahang hihingin ng Bulls. Walang insentibo ang Chicago na i-trade siya agad, kaya posibleng bumaba ang presyo nito habang papalapit ang trade deadline. Dagdag pa rito, nakabantay rin ang mga team tulad ng Los Angeles Lakers kay Vucevic, kaya hindi magiging madali para sa Warriors na makuha siya. Posible ring pumasok ang Memphis Grizzlies sa usapan na maaaring magpataas sa halaga ni Vucevic dahil sa kompetisyon. Dahil sa pagiging maingat ng Warriors sa mga trade negotiations kamakailan, malamang na hindi nila susundin ang mataas na presyo ng Bulls kahit pa may ibang team na malapit nang makuha si Vucevic. Gayunpaman, ang pagdaragdag kay Vucevic ay maaaring sapat na upang itaas ang level ng team para makuha ang playoff spot. Siya ay isang malaking solusyon sa kakulangan sa gitna habang binabawasan ang mabigat na responsibilidad sa opensa na kinarga ni Draymond Green, lalo na sa kawalan ng tunay na co-star para kay Stephen Curry. Bagamat hindi superstar si Vucevic, isa siyang highly productive na big man na magdadala ng bagong dimensyon sa Warriors, isang elemento na matagal nang wala sa team at kailangan nila para magtagumpay sa Western Conference. Ano sa tingin niyo mga kaibigan, kailangan pa rin ba ng Warriors si Vucevic? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.